Lalo na kayo mga taga 3rd District, yang si Chihuahua. Kilala yung si Chihuahua? Joel Siya Chua. majority floor leader nun eh. Mali pala eh. Eh ba't yung inaprubahan? Tama mali. Tulongis. Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang atin pong mga kababayan Sino na po in Madam particular? Yusek, Na po pwede napanood po niyo po? sigurong Ikaw na po ba? Sige po. Kayo po ang humihingi? Correct. Dahil sa mga kinikilos ng kanyang Bibig. yung cocaine jaw. Joe. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Alright! Grabe, nakita niyo, napakinggan nyo yung kanta natin. Grabe, pinagawa ko talaga yan para sa inyo, di ba? Para meron tayong sariling distinction, meron tayong sariling watermark, may sarili tayong trademark pala, sorry. Nang sa ganon, malaman nyo, pag narinig nyo na yung kanta na yan, sa atin yan, Joe Malone TV, o di ba, nakakatuwa. Pinagawa natin yan, kanila lang natin nakita. Next, ang gagawin natin, lalagyan natin ng magandang intro, yung parang Banatero style. Siyempre, may mukha natin. Alright, maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin, OFW, pati na dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, lokal. Isang shoutout po sa inyo, mega love shoutout po sa inyo lahat, pati na rin yung mga bagong member natin dito sa Joe Malone TV, Ma'am Milagros Chan, Franklin Forog, Ma'am Lorna Tavera, Florina Dacumos, Queen O, Rose Enriquez, Mary Jane Taboada, Dina Mahos, Bongo, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Manik Sangko, pati na rin si JU Production. Maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa akin. Paki-double check naman mga kayo na kung nakasubscribe na kayo, kung hindi pa naman, subscribe na at pakiclick na rin yung notification bell at pakilagay sa click all. Yan, nasa ganun lagi kayo updated sa mga videos na ina-upload natin. Araw-araw, paki-subscribe na rin mga kayon, yung When Tito Talks, Anything Under the Sun, pag-usapan natin. Pati na rin yung tito ng ina mo, Tito Jom, para sa mga food enthusiast dyan, yung mga mahilig sa pagkain, street food, nandiyan dyan, sama-samahan nyo ako, sabay-sabay tayong tumaas ang blood sugar. Ito na, mayroon tayong mga consolidated videos dito. Marami-rami din naman to. Yung una, discuss muna natin si Claire. Tapos yung sa dulo, yung caucus ni Isko Moreno, kung saan talagang binira din naman niya si Congressman Joel Chua naman. Dahil District 3 yun, ang kalaban ni Congressman Joel Chua ay si Congresswoman Apple Nieto. Ito yung kapatid ni Yul Serbo Nieto. Oh, mahaba-haba to, kaya bigyan natin ng discussion in between, tapos yun. Sige, try natin. Let's go. Kinikilos ng kanyang yung cocaine jaw. At saka yung pagdudugo ng mga gilagid niya. Taado, speaking of trust, may trust issue ang bayan sa Pangulo kasi nga meron itong lumalabas. Matagal na itong issue na ito tungkol nga dito sa kung siya ba ay gumagamit ng illegal na droga o hindi. Kaya nga may panawagan isang transport group
dyan sa Mindanao. At marami pang mga kababayan prior dito sa panawagan niya ng isang transport group din sa Mindanao na siya ay sumailalim sa hair follicle test. Yan. Pero ilang beses din nating narinig mula sa Pangulo na ayaw niya. Ayaw, At oo. yung latest ngayon, yung mula sa Palasyo, Kay Claire. sa pamamagitan ni PCO Yusek Castro, babasahin ko lamang yung kanyang naging pahayag. Sabi niya, kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo at walang basihan. Ano pong masasabi po ninyo? Actually, inversely sinasabi ni Claire Castro na Bongbong, magpa-hair follicle test ka na para matapos na itong question na ito kasi nahihirapan na ako dito. Nahihirapan na sa sumagot. mga acrobatics ko rito. Pero ang humihingi actually ng hair follicle test ay hindi na mismo ang taong bayan. Dahil dito sa latest hearing ng TRICOM kung saan si Talakera, si Pebbles Talakera ay isinalang ni Acop, Congressman Acop, ay si Congressman Acop na mismo ang nagpalabas ng video. Actually, kung tutusin mo, nakalimutan na ng mga taong bayan ito dahil kumbisido na sila na bangag nga ang ating Pangulo Correct. Dahil sa mga kinikilos ng kanyang Bibig. yung cocaine jaw. Joe. At saka yung pagdudugo ng mga Yan, yung huling video ko. gilid niya, Yung dumugo yung At ipin. saka yung mga incoherence niya. Pangapat, yung pagpatumpik-tumpik niya, kung minsan, ho, kung minsan, he, kung minsan, hi. Hindi maintindihan kung anong direksyon niya. Panlima, yung pagbubulol-bulol niya. Malimit na pagbubulol-bulol. Magaling naman mag-English ang ating Pangulo bakit kung minsan nagkakabuhol-buhol? So, ang taong bayan sa perception level, ay kumbinsido na nagdodroga talaga ang ating Pangulo. In fact, baka nga yung pamilya niya, yung buong pamilya niya, silang 5 ay nagdodroga. Hindi na ako paroroon, pero ang taong bayan kumbinsido na ng bangag ang ating Pangulo. Ngayon, ilalabas pa ni Congressman Acop yung, napanood nyo ba yun? Yung video? Ilabas pa. At humihingi siya ng patunay kay Pebbles Talakera sa isang formal hearing. Wala naman sa records ng Congress yung video na yan By showing it to the hearing and showing it to the general public, what Congressman Acop recklessly did was enroll the video into the congressional records. Hindi na niya maaalis yan. Sa ating kasaysayan, yan ang patunay na may isang pulburon video. Now, as to whether that is true or not, bahala na sila diyang mag-hearing. Pero para sa akin, it is an implicit request by the House of Representatives through the TRICOM. Let's get into the bottom of this. And the only way to get to the bottom of this is Agmar and Jade through a hair follicle test. Para matapos na talaga, Actually, hindi lamang ang gabinete ni Marcos ang in shambles. Ang House of Representatives is also have also gone bonkers, na para bang reminiscent of that Greek saying na
whomever the gods wish to destroy, they first make crazy. Ha? So, yan ang aking pananaw dyan. Opo. Di ba? Ako tingin ko hindi magpapa-hair follicle test. Hindi. Talagang hahayaan niyang mamatay yung issue, yung mga tanong. Actually, namatay na nga di ba? Naungkat lang ulit dito nun sa huling TRICOM, pinakita ulit yung video, kaya parang nabuhay ulit Kaya ngayon, nagtatanong ulit sila, yung taong bayan nga sa Mindanao, na kung pwede daw ba magpa-hair follicle test si Bongbong Marcos. At yun na nga yung sinagot ni Claire, di ba? Malinaw. Ito yung sagot ni Claire, panoorin natin. Medyo na real talk pa ni, kumbaga na supalpal pa to ni Claire yung yung taga Net25 interviewer, kasi nagtatanong lang naman nagtatanong to si Claire kung sino ba in particular yung nagsabi o yung nagre-request na magpa-hair follicle test, drug test, ito si Bongbong Marcos. Hindi masagot naman nung reporter kung sino nga ba. Panoorin natin anyway, sige. Morning po, Yusek. Balikan ko lang po yun dun sa di umano'y pulveron na video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan, pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. At napatunayan na po na ito ay fake doon po sa isinagawang pagsusuri from Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niya sa social media hinihingi. Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang atin pong mga kababayan Sino na po in Madam particular? Yusek, Na kung pwede napanood po niyo po, sigurong ikaw na po ba? Sige po. Kayo po ang humihingi? Okay. Para po masabi lang ninyo na merong humihingi. Pero marami po sa social media So, kung kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam So, Yusek. isa ka nga sa Magtataray yan. humihingi. Magtataray. Kasi po gusto Sige, niyo tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? ang Yeah. mga kababayan po natin. So, Yeah. isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Yes, Hindi nga, naman ano ako, Astig no? Astig na ito ni humihingi. Claire Pero no? parang gusto ninyo na meron lang kayong Basihan. basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya yata sa social Opo, Madam media. Sino po? Yusek. Marami naman talaga sa syempre social kami po media ay mga Talagang epal lang to Pilipino talaga rin. si Claire As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Si Nagdidemand. si Attorney Vic Rodriguez, di Yan. ba? Matagal na rin naman niyang hinihiling niyang hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan.
kahit saan po na kaso. Kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, Maganda to, pag-usapan natin. gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yun ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayo napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Yun. Thank Okay you po. Salamat. At dito po nagtatapos ang Bilis. ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang umaga. Ang bilis eh. Pag-usapan natin to. Teka, sige, ganito yan. Bakit naman dito sa mga trabaho natin, kung saan hinihingan tayo ng drug test as part of our requirements, ay nagko-comply tayo? Di ba? Para makapasok tayo sa job na yon. Pag nag-negative, syempre. Pero bakit dito kay Bongbong na tayo naman yung naghalal, tayo yung tayo yung boss eh. Di ba? Sila yung naglilingkod sa atin. Kasi tayo yung naghalal sa kanya eh. Di ba? Yung mga nabodol na 31M, di ba? Na bumoto sa kanya. Kaya siya nakaupo ngayon. Di ba dapat siya, pinaglilingkuran niya kayo? Dahil kayo ang naghalal sa kanya. So tama lang din siguro at meron din naman siguro kayong karapatan na humingi. Dahil kumbaga kayo yung employer, siya yung employee na humingi ng additional requirement na hair follicle drug test sa kanya. Hindi niya ma-comply, ayaw niya, dahil siyempre siya naman na P-executive position eh. Siya nga may pinakamataas na posisyon eh. So pwede siyang tumanggi, di ba? Pwede niyang hindi siya mag-comply, siguro, I think. Pwede niya siya mag-comply sa inyo doon sa mga demands ng mga gusto nga humingi ng hair follicle test, kaya hindi niya ginagawa. Kaya dinadaan na lang niya siguro kay Yusek, kay hair follicle test. Sa akin, walang problema eh. Walang problema, pero para sa kapatagan ng iba, dapat siguro magpa-hair follicle test siya. Kung magpapa-hair follicle drug test siya tapos nag-negative, o di pahiya yung pahiya yung mga, di ba? Yung mga nagsasabing addict siya. Di ba? Patunayan niya, di ba? Hindi ko kinakampihan si BBM hindi ko kinakampihan, pero dapat sumunod siya doon sa mga naghalal sa kanya, yung 31M. Doon siya dapat magpaliwanag kung bakit ayaw niya magpa-hair follicle test. Kasi hindi. Dapat naman si Baste, saka si Pulong, 'di ba? Si Pulong ba o yung isang Duterte, 'di ba? Nagpa-drug test niya, nagpa-hair follicle test. 'Di ba? Dapat ganoon eh. Dapat nga required 'yan eh. Dapat nga requirement talaga yan sa lahat ng posisyon ng gobyerno para talagang magkaalaman na kung sino yung mga nagda-drugs pag nag-positive, kung sino yung mga nagda-drugs. So positive, hindi ka na competent. Kasi nag-drugs ka na eh. Di ba? Hindi ka na competent. Alis ka na dyan. Palitan ka na ng mga matitino. Ang dami-dami dyan. Di ba? Bakit ngayon hindi nila magawa? Di ba? O panoorin natin. Chihuahua, huling termino na. Papalitan na yan ni Apple niya ito. Panoorin natin to. At sa mga pagkakataon po ito, isang malaking karangalan po para sa akin ang ipakilala ang isang leader na kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang leader na tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga sa ating mga batang Maynila. Ang batang galing sa hirap, nagsumikap. Ang batang Maynila, Yorme! Yan. Isko Moreno! Papato! Malinaw yun. Malinaw yun. Malinaw yun. O sige, pagbigyan natin sila. Kung ako'y mali, edi mali din sila. Kasama ko silang gumawa nun eh. Nasa likod mo pa, pumapalakpak. Mali pala ba't nyo inaprubahan? Lalo na, kayo mga taga 3rd District, yung si Chihuahua. Kilala yung si Chihuahua? Joel Siya majority floor leader nun eh. Mali pala eh. Ba't nyo inaprubahan? Tama mali. Tulunggis. Totoo, ako
ako naman wala naman akong kinubli sa inyo. Ano sinabi ko? Magla-lockdown. Magla-lockdown. Anong pangamba ng tao? Mamatay. Pagkain, security, future. Matulog. Ano sabi ko sa Facebook? Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko, pumanatag kayo. Huwag kayong mag-alala. Pag ako, wala nang maibebenta, wala nang mautangan, nakita nyo tong relo na ito, ipatpata sa kutok, kitambunting makaraos lang tayo. Tanong, mga batang Maynila, dyan sa Kodli, sa harapan, sa Wakali, sa Nangka, nakaraos pa tayo? Yes. Ba't sila nagre-reklamo maraming utang? O ngayon, puro na lang utang, utang, utang. Pwede ba makisuyo? Pag nagpunta sila rito, sabihin ninyo, magsilayas na raw kayo dyan, si Isko na lang magbabayad ng utang. Yan. Ang importante sa akin, tao, hindi politiko. Diba? Sila, Tama. nagsasama-sama para lang sa kanila. Ako, kahit mag-isa, basta kasama ko kayong lahat, panatag na ako. Kaya, mga nanay ko, huwag kayong mag-alala. Babalik ko na yung cake. Wala na raw yung cake. Ginawa namang 1,000 Wala na raw yung insure. Wala na yung vitamins. Talaga? Konti na lang. Sa buwan na lang. 3 days na lang. Manatag kayo, basta kung ano yung natikman nyo dati. Bigyan nawa ako ng Diyos ng lakas sa pangangatawan. Iraraos ko kayo. Itatawid ko kayo. O ngayon, mga nanay ko, mga tatay ko, gusto niyo pa ba akong bumalik? O saan kayo nakakita ng kandidato? Inaakusahan pero umaamin. Bakit? Wala naman ako kinahihiya. Tao naman ang nakinabang Yes. Ang masama, politiko lang ang nakinabang. Palibasa, wala na ako sa City Hall. Sila-sila na lang nagpapakinabangan. O tingnan ninyo, magpangalan kayo ng kahit isang dumagoso sa City Hall. Wala. Kahit isa lang. Wala. Yung pamilya nila, siksik-liglig at nag-uumapaw pa. Kaya po ako, lagi po maluwag sa damdamin ko, humarap sa taong bayan. Kaya, Pag alam mo talagang wala kang ginawang masama taas noo ka pang haharap. Lola ko, mga batang Maynila, gusto nyo ba talaga akong bumalik? Sigurado kayo. Kasi yung mga chairman nyo dyan, puro J.O. Kapag ang chairman ninyo at kagawad ninyo, ipinipilit sa inyo, yung nakaupo, magtaka na kayo. Ayaw nyo na, sinusubo pa sa inyo. Magkano kaya ang dahilan? Sarap siguro ng J.O. Joke only. Hindi kasi talagang ano na ngayon napansin ko lang mga nanay ko, ako naman naniniwala ako matatalino kayo. Alam kong gipit kayo. No question. Alam kong hirap ang buhay ninyo. Kaya nga ngayon, may mga form. May mga form, 3 bulig, 5 bulig. May AX. Ito pa maganda. Usong-usong akap ngayon. Ayuda. Akap dito, akap doon. Pagtapos ng eleksyon, wala na kayong kaakap. Pero bilang pang-unawa,
sa katulad ko na nalalaman ng sitwasyon ninyo, kunin nyo, sayang din. Yung mga pa-friends, di ba meron pa ngayon friends of ganito, friends of ganyan. O, sayang din naman, tirahin nyo na, pera nyo rin naman yun eh. Promise? At manamlay kayo. Pagkakuha ninyo, ipasyal ninyo pamilya ninyo. Bili ninyo yung pangangailangan ninyo. Pero huwag nyo pakakalawit yung puso nyo, ha? Promise? Oy, basta ako naniniwala. Matatag kayo. O ngayon, gusto nyo ba tayo magtuloy na mayor ng lungsod ng Maynila? Matanong ko lang kayo, natanong ko na dito ang mga nanay ko at tatay ko. Pero tatanungin ko na dahil general public ito. Nay, tay, hindi ko alam kung napapansin ninyo, yung napapansin ko din. Pero kayo na sumagot dahil sinabi ko kanina, ayaw kong maninira eh. Pero gusto ko ibigay ang tenga ko sa tao na mapakinggan ano ba talaga ang hinaing ng tao. Ngayon, matanong ko lang po kayo hanggang sa Kodli. Nay, tay, napapansin nyo ba na parang dumudugyot ulit ang Maynila ngayon? Yes. Imagine Dugyot ninyo, na ulit. sigurado kayo? Talaga? Eh, sabi niya sa interview, malinis na daw ang Maynila eh. Uy. Talaga? Nangadugyot na naman tayo eh, luminis na nga yan eh. Oh, ngayon, Nay, tay, ang dami tayo. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Naapakan ko din yun eh. May ginto. Ang maganda nun, ginanon pa. Hindi! Tayo nga. What kidding aside, mga nanay ko. Mga batang Maynila, may awa ang Diyos. Sa tulong ninyo. Namamaos na si Yorme, ah. Una kong gagawin, lilinisin ko Yun! ang lungsod ng Maynila. Linisan time yan. Kaya ko bang gawin yon? Naniniwala ba kayo? May prueba ba tayo dati? Pumanatag kayo. Pangalawa kong gagawin, pero kailangan ko muna kayong tanungin. Nay, tay, napapansin niyo ba dumami tulongge sa Maynila? Totoo yan, ang dami na. Hold up dito, Ah, hold up doon. sa road 10, ang dami Snatching na. dito, Snatching doon. Tama, mali. Eh, nung araw, pinagkakalawit ko na lahat yan eh. Malinis na yan dati. Kasi nung araw, nung panahon ko, may gobyerno sa umaga, may gobyerno sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw. Kumpleto. May gobyerno sa lungsod ng Maynila kasi si Yorme, madaling araw na nasa kalye pa. Tama, mali? Gusto nyo bang ibalik ang kapanatagan ng pamumuhay sa Maynila? Gusto nyo bang matulog uli? Peligro de ora. Mahimbing ang tulog ninyo dahil panatag kayo dahil alam ninyo si Yorme nag-iikot pa, nangangalawit pa ng mga tulongge sa kalsada. Gusto nyo ibalik yun? Mga nanay ko, mga tatay ko, ibabalik ko sa inyo ang kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. Yan. Pangatlong, iuwi ninyo. Total, gutom kayong lahat. Mabusog kayo sa pangarap. Sa pangarap man lang mabusog tayo ngayong gabi. Pangatlong gagawin ko, nasabi ko na yung isa. Kung ano sinimulan ko, pabahay, eskwelahan, Yan. ospital, at trabaho. MBN, minimum basic needs. Kung ano ang ginawa ko dati, gagawin na Tutuloy lang natin eh, muli syempre. sa tulong ninyo, mga batang Maynila. Kaya, tanong,
Gusto nyo ba talaga akong bumalik? Talaga. Pero kailangan ko ng katulong. Yorme's choice. Kailangan ko ng katulong. Eh ako naman hindi nagkukubli. Kita ninyo, sinisiraan na ako ng kabilang grupo. Binibigyan ko pa sila ng kredito. Bakit? Totoo naman kasama ko silang gumawa nun eh. Totoo naman. Nakinabang naman ng tao. Hindi, ano yan, ganito yan mga kayon. Nasa likod, si Mayor Hani Lacuna noon, time na yon, Vice Mayor pa siya. Every time na mayroong mga event, ground testing, di ba? Yung mga groundbreaking pala, yung mga ganon. Lahat ng proyekto ni Yorme Isko Moreno noon, pati yung pag-amin niya na umutang siya, katabi at nasa likod niya ang kanyang Vice Mayor na ngayon ay Mayor na si Hani Lacuna. So yan yung sinasabi ni Yorme. Chicheperehin na niya na. District 3 to eh. Ang kalaban ni Joel Chua dito, yun nakapula na yun. Yun si Apple Nieto. Katabi yan ng Vice Mayor ngayon na si Yul Servo Nieto. Yan. So yan ang magiging kalaban nila. O ano sinasabi ni Yorme? O, iligwaking na. Si Chihuahua. Ten. Di ba? Mga kayon, tandaan nyo ito sa lokal, mga lokal na pinopromote natin, syempre sa National PDP Laban, lagi nyo tatandaan, nasa atin yung pag-asa. It's either, mamimili lang tayo, dalawa lang yan. Gusto ko nang baguhin yung gobyerno ng Maynila, bumoto ka na nasa tama. Or, kung ayaw mong baguhin, gaya na sinasabi ni Senator Robin Padilla na ayaw naman magbago ng Pilipino, walang, boto pa rin natin sila. Tapos tayo. Di ba? Tapos tayo. Di ba? Pero kung gusto natin ng pagbabago, itong mga viewers ko, matatalino to eh. Para to sa mga bagong pasok, yung mga o kaya nasa kabila, dumaan dito, nanood, nakiusyoso. Ito lang, lagi ko sasabihin sa inyo, bakit ganun na lang yung eagerness nila na mapatumba o mawala sa landas nila ang Duterte? Hindi ka ba nagtataka? Hindi lang to confidential funds. Hindi lang to about sa AJK. Hindi lang to about sa confidential funds. Hindi lang to about sa war on drugs ni Tatay Digong. It's all about the Dutertes. Yun lang yun dahil yun yung nakaharang sa kanila. Can you just imagine sa 2028, pag yan, mga kapartido pa rin nila, wala na. Ayawan na talaga sa Pilipinas. Maraming salamat mga kayon. Joe Malone TV po. Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Hanggang sa muli, mamaya. God bless.